simulan agad ng Senado ang impeachment trial. Binibigyan po ang Senado ng lahat ng kapangyarihan para maisagawa ito, including yung kapangyarihan gumawa ng sarili niyang rules. No? So nasa buong poder po ng Senado na ituloy ang impeachment trial kahit pa may kakaibang circumstance. No? Kaya nga siya mayroong rule-making power, including yung matatapos na ang kasalukuyang Senado at magkakaroon ng bago. No? So may buong kapangyarihan ng Senado para harapin ang ganitong sitwasyon. No? Kaya wag po tayong magpalit lang, wag po tayong masindang, wag po tayong magpatali sa legal questions. Hindi po legal question ito. Again, ang usapin po rito ay kailangang panagutin ang Vice Presidente dahil gusto malaman ng mga Pilipino anong nangyari dun sa 612.5 million pesos na confidential fund. At managot ang dapat managot. At mangyayari lang po yan kung magkaroon ng impeachment trial. Kaya muli, simulan na ang impeachment trial at tapusin ito hanggang dulo. Alright, thank you, incoming ACT Teachers Representative Don G. Pino. Totoo po na we are on high moral ground in demanding accountability for corruption. Bagay na bihirang-bihirang malitis at mapanagot ng maayos dito sa ating bansa. Pero kukunin din natin ang oportunidad na ito para sagutin head-on yung mga lumabas na mga legal issues kahapon sa Senado. At hindi namin kailangan ding linawin ang ating tig natin dito sa mga bagay na ito. So, kahapon nabanggit ng Senate President na the plenary is supreme, the Senate plenary is supreme, and it is now up to the 20th Congress to determine whether the impeachment trial will push through or not. So, can we get Attorney Rene Po's take on that issue? Magandang umaga po sa ating lahat. Ang pagtingin ng kabataan ay paasa at gaslighting ang ginagawa na sa laban sa mamamayang Pilipino at sa kabataan. Paano natin nasabi yun, no? Paasa dahil clear ang naging response ng mamamayang Pilipino sa naging pangmurakot ni Vice President Sara Duterte, ang betrayal of public trust niya. At nag-transmit nga po ang House of Representatives ng verified impeachment complaint, no? Noong February pa. Pero 4 months have passed. And hanggang ngayon, yung pinromise nga sa atin na magsisimula ng trial ng June 2 ay na-move pa ng June 11. Paulit-ulit na binebetray, paulit-ulit na pinagwawalang bisa ang gustong sabihin ng mga Pilipino at ng kabataan. Kahit clear naman yung gustong sabihin. And paano sinasabing gaslighting, no? Ito rin po ay mag-a-address nung sinasabi natin legal concern. Dahil tama naman po na hindi to usaping legal lang, no? Hindi pwedeng i-ignore yung maraming sinabi ng mga napakaraming sumuporta sa dapat kilatisin, mag-undergo trial yung mga iba't ibang pinahayag na concern sa pamamalakad ni Vice President Sara Duterte. Pero usaping legal din ito. At ang mga iba't ibang pamamalakad ng mga statements ng ating public officials, ni President Marcos and ni Senate President Cheese Escudero, ay contrary to the Constitution. Dahil po, in a press conference yesterday, sinabi niya that kapag nag-convene, the plenary is the supreme body of the Senate and it gets to decide anything. Even yung pagko-convene itself as an impeachment court. With all due respect, the plenary is not supreme. The people are supreme. And sa ratification ng 1987 Constitution na ginawa ng sambayanang Pilipino, sinaad doon that pagka may verified complaint na,
magko-constitute ito ng articles of impeachment once it is transmitted to the Senate, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi po discretionary ang pagpo-proceed sa trial. Ito po ay minamandato ng konstitusyon. Ibig sabihin, hindi po ito up for a vote. Ang tinatawag ng konstitusyon na gawin ng Senado ay agaran at walang choice kung hindi mag-convene, no, bilang impeachment court, at isa lang na ang mga concerns ng mga mamamayang Pilipino. Ito po yung tatawag natin gaslighting, yung sasabihin that the Constitution or the law says one thing, but the black text of the Constitution will provide otherwise. Kaya po, agrabyado ang kabataan na pinag-aralan ang ating kinabukasan na harapin, no? Dahil sa masalimuot na proseso i-undertake natin, pero kailangan gawin para to hold accountable, mapanagot ang lahat ng dapat mapanagot. And so, ang panawagan ng kabataan, stop the delays, no? And convene the impeachment court, start the trial now. Maraming salamat po. Alright, thank you, Attorney Renico, kaming Kabataan Party Representative. Kahapon, dinanggit din sa Senado ng Senate Majority Leader Francis Tolentino na wala nang panahon para ituloy pa ito, and the impeachment complaint is considered functionally dismissed. So we'd like to get the take of Attorney Nery Paminares ng Bayan muna. Totoo bang functionally dismissed na at wala nang pag-asa itong complaint na to? Go ahead, Nery. Yes. Dismayado ang mamamayan sa aksyon o mga sinasabi ng ilang senador natin, lalo na ng majority leader, lalo na kahapon. Alam naman nating lahat ang mamamayan natin ay gustong malaman kung ano talaga ang nangyari doon sa confidential funds. Marami ang nagsasabi, kahit saan paanig pa naman sila ng politika, na dapat nga masalang ang Vice Presidente para masagot ang kanyang mga akusasyon sa kanya. Kaya nakakadismaya sa marami, lalo na sa mamamayan, na dinidelay ang impeachment trial. Nakalagay naman, paulit-ulit na sinasabi na hindi diskresyon ng Senado kung i-delay o hindi i-delay, kung kailan nila gawin ang impeachment trial, shall forthwith proceed, ang sabi ng konstitusyon. Nakakadismaya din na sinasabi nila, nabanggit nga ni Attorney Rene and Congresswoman Rene-elect, na hindi diskresyon ng Senado yan, na parang binibigay sa plenary ang desisyon whether gampanan nila ang constitutional mandate nila o hindi. The Senate plenary is not supreme over the Constitution. And it is not up for the Senate to vote whether or not mag-convene sila ng impeachment trial. Ang gala ng comment ako. Ilang beses na ako napatayan ng mic dito sa Kongreso. Anyway. Dalawa na, okay. Sana ba ako naputol? Hindi diskresyon ng Senado whether or not i-fulfill nila ang kanilang constitutional mandate. Hindi. Kasi hindi diskresyon yan whether they will vote or not kung mag-convene sila ng impeachment court. Wala namang sinabi ang Constitution that it is your authority to decide whether or not you will convene an impeachment court or hold trial. Ang nakalagay sa Constitution, you have the sole authority to decide on impeachment cases. Sila na lang. Walang diskresyon yan. Trabaho nila yun. Lalo na yung sinabi na ang plenary ng bagong Senado, kung sakali naman sa 20th Congress, didesisyonan nila whether or not to hold an impeachment trial or to convene an impeachment court. Walang ganon sa konstitusyon, kahit sa rules nila. Ang sabi nga nila, kung na-convene ang impeachment court, it shall proceed forthwith and until judgment. Kung kailan man ang judgment na yan, o hindi gawin nila, whether it will in the 19th Congress or the 20th Congress, gawin nila. That's what the Constitution and their very rules say. Hiwalay nga ang impeachment trial sa legislative eh.
In fact, sa rules mismo ng Senado, sinasabi na pag may impeachment trial, mag-adjourn mo ng legislative. Kasi hiwalay na bodies yan. So, yung sinasabi na hindi makatawid, opinion niya ng majority leader. Pero ang Constitution does not say na ang impeachment trial pwede mong putulin kung mag-adjourn ang legislature o kaya may new Congress na mabubuo. Pangalawa, sabi nga ng marami, it can be argued talaga na continuing body nga yan. Yung kanyang opinion na kaya nga 12-12 is about two-thirds of the Senate. Walang basis yan na ang ganito ang US kumbaga Constitution. No! The Constitution is clear. Kayo lang may karapatan, may poder na mag-resolve ng impeachment case. Wala na, kung kayo ay patayin yung impeachment, wala nang pupuntahan ng taong bayan in terms of accountability. So basically, itong mga sinasabi na, well, ang business natin is complete, rules nyo yan, that your business, legislative business is finished and cannot go over to the next Congress, rules nyo lang yan. The Constitution does not say that. So, basically, ang conclusion dito talaga, ang panawagan ng taong bayan, ituloy niyo yung impeachment trial and it is not up to the discretion of the Senate or senators for that matter kung ituloy o hindi. So, klaro, sa June 11, hindi pwedeng may motion dyan whether or not to convene the impeachment court. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng pagputuhan niya ng Senado. I-convene nilang impeachment court sa June 11, although we would prefer, i-convene niya nilang bukas ngayon. Kaya naman nila, yun ang constitutional mandate. At lastly, this is not just an impeachment trial of the Vice President today. Hindi under trial lang si Sara Duterte. Under trial din dito ang Administrasyong Marcos sa issue ng accountability at pagsawata ng graft and corruption. Ang reconciliation niya with the Duterte sets aside the interest of the Filipino people to hold public officials, ang Diyos ng mga public officials, na hindi matatanggal sa gobyerno kung hindi sila makonvict sa impeachment. Posisyon ng Marcos administration with regards graft and corruption and accountability. At dito, hindi lang si Sara Duterte ang huhusgahan ng taong bayan, kundi ang gobyernong Marcos. Maraming salamat. Alright, thank you, Neri. Siguro hingin natin ng maikling mga pahayag, yung mga iba pa nating complainants na nandito. We can start from, so si Rep. Emmy ang kasalita for DWP. Then, sunod na po dito sa site na to. Mga maikling mga ano lang. Sa akin yung ano lang, pagdidiin na ang catchphrase, talaga ang pinaka-bottom line na phrase dito, yung public interest. Ibig sabihin, ang publiko talaga, hindi yan mga multo, no? Mga totoong tao na yung 612 million ay napakalaking bagay sa mga mahihirap, na nilustay, binaldas. At yung isang interest na kailangan ng malaman din ng publiko at hamon ito doon sa Senado at sa proseso ng impeachment. Yung isa nga pagpasulungan sana ito doon sa pagbasa doon sa kultura ng impunity. Kasi pag ito napalisod na naman, yung mga dapat managot, lalong dagdag doon sa pagpapatibay ng kulturang impunity na yung mga kasalanan sa taong bayan ay nawawala ng halaga. At alam natin, napakarami nang naapektuhan. Kaya ang panawagan ng kababaihan, lalo na mula sa batayang sektor, at yung naghahangad ng pagbabago, ganapin na hanggang makonvict. Ito yung mahalaga makonvict at managot ang may kasalanan na si Vice President Sara. Thank you, former Representative Emmy Garces. So, pababa na po, no? From Vlad, iba pa. Maikling mga pahayag po. Sige po, magandang umaga sa lahat. No? Sa sektor po ng edukasyon, nakikita talaga natin yung possible na i-delay yung impeachment. Kaya nakikita natin dito, mukhang kamag-anak talaga po ng konsentidor, ang mga mandarambong, ang mga magnanakaw at ang sinungaling. Kaya po yung hamon natin sa Senado at kay Marcos mismo ay magkonsentihin
no, yung kaso ng pandarambong mismo ni VP Sara. Dapat po matuloy ang manilig kasi may gusto tayong marinig. Tandaan po natin, milyon-milyon po ang usapin dito at dapat dun ang panagutin talaga. Alam niyo po sa paaralan, kapag po ang kabataan o isang bata, pag may simpleng kasalanan, dinadala po natin yan sa guidance office. Pero ito po, milyon-milyon, pandarambong po ang usapin dito. Kaya tingin natin, kailangan dinggin, kailangan litisin at kailangan may managot. Kasi po habang nangyayari ang pandarambong nito, no, yung sahod po ng teacher ng panahon yan ay napakaliit. Ang benepisyo po hindi po binibigay. At ang mga kakulangan po, sang katutak na kakulangan sa mga silid-aralan, sa guro at mga pasilidad. At hanggang ngayon po, pagpapasok ng pasukan nito, ay manadrama pa rin po natin, lalo na ng mga magulang, ng mga guro at saka ng mga estudyante. Nagtataka nga po kami, kung may NCAP po sa simpleng traffic violator, no? Pero bakit dito meron din pong NCEP, no? Contact Evasion Policy. Gusto pang iiwas ng gobyernong Marcos dito ang pinakatalamak na mandarambong. Kaya po sa mga teachers, sa sektor ng edukasyon, magbabantay po kami rito. Lalawak po kami rito. Dahil apektado po kami rito, pera ito ng taong bayan, pero ito dapat na ginamit sa sektor, lalo na sa sektor ng edukasyon. Yun lang po, maraming salamat. Magandang hapon po. Ako po si Ming mula sa Anak Bayan, Sanay ng mga kabataan. Kung sanay naman po ng mga kabataan, ang tindig po namin, the more na i-delay ng Senado yung impeachment trial, ang sinasabi po nito ay pagdidelay din ng pananagutan at pagbibigay pa ng pagkakataon kay Sara Duterte at sa iba pang mga opisyalis ng gobyerno na pagnakawan ang taong bayan. At ang bawat piso po na ninanakaw ng mga opisyalis ay katumbas din ng pagnanakaw ng kinabukasan naming mga kabataan. Ang hindi agad pagresolba o hindi agad pagtugon ng Senado sa impeachment ni Sara Duterte ay pagtalikod nila sa mga mamamayan. At ang pagtalikod pong ito ng mga Senado at ng mga senador sa mga mamamayan ay pagtalikod nila doon sa kanilang responsibilidad na sinumpaan. So asahan po ng Senado na patuloy na kikilos sa mga kabataan, hindi lang para panagutin si Sara Duterte, kundi panagutin din ang lahat ng kasabwat ni Sara Duterte sa pang-aabuso ng kapangyarihan at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Bilang kinatawan po ng sektor pangkalusugan at impeachment complainant din po, gusto kong ipahayag na sabihin at nakakadismaya po ang ginagawang pagtidelay ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Dapat gawin ng Senado ang tungkulin niya at nalitisin at panagutin si VP Sara. Yung halagang 612.5 million po na sinasabi natin ay hindi simpleng halaga at napakaliit, napakalaki po. Na dapat sana ay natamasa ng sambayan ng Pilipino sa napagkait na serbisyong panlipunan tulad ng sa kalusugan po. Kaya ang pahayag po natin, dapat ituloy ang impeachment trial, convict VP Sara po, ngayon na. Mula po sa Concerned Artists of the Philippines. So as artists and concerned citizens, we call on the Senate to meet our expectations. Seryoso, at ituloy ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. The continued inaction and inefficiency over the impeachment sends the wrong message, not just Filipinos, but to the whole world. Isa itong important and historical political process, but it also has cultural impacts. The continued inaction of the Senate reinforces the culture of impunity, inaction, and inefficiency across the whole country. Kayo ba ay nagiging mabuting role
model sa kabataan initiatives namin, and yet we see the use of confidential funds and government resources for things like textbooks na hindi maganda. Ayun. Wala pong maitutulong sa paghuhubog ng isang mabuting pamayanan ang patuloy na pananahimik sa impeachment complaint. It will not do anything to shape Filipino values and the culture of good governance and genuine accountability. Kung hindi ito, this to all Filipinos. You are not acting on the time made possible by the people's taxes and most importantly, the public interest. Maraming salamat. Malu Maniquis from Free the Artist Movement. Kumbaga sa isang sinubaybayan kasi natin to para na itong teleserye o telenovela na ang script ay binuo, ay participated on by lahat ng mga nag-participate dun sa hearing, ang mamamayan, no? We were so involved sa buong proseso, nagko-comment yung mga tao. So, ito ay isang inabangan, no? Matatapos na mabubuo na natin yung kwento. Pero parang merong strong hand, may gustong mangialam sa script, gustong baguhin yung logical ending nito, na dapat talaga hindi tayo pumayag. So, nananawagan ako sa lahat ng mga artista na nasa pelikula, nasa telebisyon, lahat ng artists, to speak out. No? Sa mga kasamahan ko sa Free the Artist Movement, nandyan ang mga artista, John Arcilla, Angel Aquino, Leo Rial, Jaime Fabregas. Sana maging boses tayo ngayon ng mamayan. Tayo ngayon ay tinatawagan na manindigan at maglabas na natin ang ating posisyon tungkol dito. So, dapat magsama-sama po tayo at kumilos. Magiging kaisa kami, ang FAM, sa kung ano man magiging plano ng grupo ito. Maraming salamat. Alright. Siguro sa gayon, meron pa ba? Okay na po muna. Binubukas na po natin ang hapag para sa mga tanong mula sa members of the media. Go ahead po. Kung may katanungan po, sisikapin natin sa sagutin. Yes, ma'am. Good morning. Good morning po. Yanez Kapan, TGMA News Online. The Senate President also mentioned that the complainants are free to go to the Supreme Court as a legal remedy. How do you respond to that? I think, with respect to our friend Senate President Escudero, it's really unfair to place the burden on the complainants at this time. No? Hindi po pwedeng ipasa sa complainant yung problema na nilikha ng Senado. Hindi naman pwede na may ginawa sila. You know how ridiculous it has become. It was transmitted to them February 5. They said wala nang time kasi election na, delayed it for 4 months. Then they rescheduled it on the last session day, June 11. Tapos sasabihin na yun ng Senate Majority Leader, ay wala nang time, functionally dismissed na tong kaso, hindi na natin pwedeng ituloy. So they delayed it so much, and then on the last day they will say, ay wala nang time. So why is that the problem of the complainants? Why shift the burden to the complainants for something that the Senate created, for a problem that the Senate created? So sana ito ma-resolve by the Senate acting on its constitutional duty. Yun lang naman po ang hinihingi natin. And if I may add, ang itatransmit sa Senate, hindi naman yung complaints, kundi articles of impeachment na pinirmahan ng 215 representatives of the House. So, yun ang nagbahagi ng proseso na kailangan aksyonan ng Senado. No? So, kaya wala talaga sa lugar yung statement ng Senate President na maghabol ang mga complainants. No?
hindi na lang yung mga private complainants, private citizens ang involved dito, kundi kinatawan, no, ng 215 na mga kasapi ng co-equal na chamber ng Kongreso. Bilang bahagi ng complainant ng yun dito sa articles of impeachment, so with due respect sa ating Senate President, so ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan mo sa ganyang sinasabi mo? Yung taong bayan ba? O si Sara Duterte? Kaya mag-isip-isip kayo, sino pinoproteksyonan? Lalo-lalo na yan, yung mga nanalo mga senador sa nakaraang eleksyon na yan. Pakita nyo na kayo ay maglilingkod sa taong bayan at hindi sa isang tao o isang pamilya. May katanungan pa po? Yes, ma'am, go ahead. Hi po. Meron po kayong earlier statement na sinasabi po na ang pangunahing stumbling block, sorry po, o pangunahing hadlang doon po sa impeachment proceedings ay si PBBM. Can you elaborate po? May gusto bang sumagot doon or? Saan din po mga kasama sa Makabayan Block? Oo. Well, the signals are coming from Malacanang. No? As mentioned kanina, the President himself has repeatedly said, ayaw ko niyang impeachment. So, ano yung epekto nun sa iba pang sangay ng gobyerno? Anong epekto nun sa House, sa Senado? Hindi ba pinakikinggan yung sinasabi ng Pangulo? Lalong nakakabahala yung sinabi ng Pangulo na willing siyang makipag-reconcile sa mga Duterte. Anong ibig sabihin noon? Sasantabi na natin yung mga kaso, wala nang accountability dahil merong reconciliation. So lahat pong ito, sa totoo lang, ang mapuputukan dito, hindi na lang Senado, hindi na lang ang House, kundi yung Malacanang mismo, kasi walang pinapakitang interes ang Pangulo na maimbestigahan at malitis ang isang napakalaking issue o kaso ng corruption, 612 million pesos. Kung ikaw, Pangulo, nakita mo may ganyang allegation, seryosong allegation ng corruption at may ebidensya, hindi ba dapat ikaw yung unang may kagustuhang malitis ito? Pero siya yung nagsasabing, ayaw ko nito. So what does that say of the President and what signal does that make or create among the different branches of government? If I may add, sa tingin ko masyadong natatakot si Presidente Marcos Jr. dito sa impeachment na ito. Kasi siguro nakikita niya na pag nag-proceed ito at napatunayan na may anomalya nga at may criminal liability si Vice President Sara Duterte, baka sa susunod, siya naman ang marespakan. Dahil alam din naman natin na napakalaki ang confidential fund ng Pangulo. Sa katunayan, halos kalahati ng confidential fund, buong confidential fund para sa taong ito, ay nasa Pangulo. Kaya isa rin ito na pwedeng tingnan at pusisiin. Pero sa tingin ko, kung magpapakita siya ng forward move na hindi makialam dito, and actually pwede pa kang sabihin niya na i-push ang impeachment para magkakitaan ng katotohanan at malaman kung sino talaga ang tumatayo para sa katarungan, pwedeng sabihin natin na talagang bumubukas din ang kanyang kaisipan kaugnay ng pagtahak doon sa katotohanan. Pero sa ngayon, napakalinaw na takot din si Presidente Marcos sa kahihitan ng impeachment na ito. Dahil siya ay marahil tumitingin sa hinaharap na baka sa katapus-tapusan ay mangyari rin ito sa kanya. May mga tanong pa po? Yes, sir. Go ahead.
clarification lang doon sa sinasabi ninyo kasi na alam naman natin, constitutional duty ng Senado na i-convene yung impeachment court. Pero in order to fulfill that mandate, meron silang sinusunod na impeachment rules. And according to them, yun nga, majority leader ng Senado, sinabi niya pagkakahuli na ng panahon, what if comes June 30 at wala na yung 19th Congress at ayaw hindi tumawid ng 20th Congress. Ang hamon ni Senate President Escudero, Supreme Court lang ang pwedeng magbigay ng interpretasyon kung yung impeachment court na binuo ng 19th Congress ay pwedeng tumawid ng 20th Congress. Yes. Ang pinagbabatayan ni Senator Tolentino is the rules on legislative processes. Na pag anumang bill na hindi umabot, nag-end na, hindi na pwedeng second reading na dito, hindi pwedeng second reading din doon. Ibig niya sabihin, mag-first reading ka ulit sa next Congress. But tingnan niyo yung Senate rules. Ang legislative processes, may hiwalay ang impeachment. Rules on impeachment. Ibig sabihin, tinitingnan ng Senado at ng Konstitusyon na hindi ito part ng legislative function ng Senado. They're not passing a law here. They're actually holding in trial an impeachment official. That's the first. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yung rules ng legislative process nyo doon sa impeachment. In fact, sabi ng Senator Pimentel kahapon, pwede naman nating sabihin otherwise sa rules and it's up for the Senate. Sila naman ang gagawa ng rules nila na, pag na-second reading na dito, sa next Congress, second reading pa rin. In fact, sa rules namin dito sa House at sa Senate, pag nag-approve ka na on third reading, mayroon kang benefit sa next Congress na hindi ka nadadaan sa mahabang proseso ng komite. Kaya nilang gawin. Ngayon sa second, yung impeachment rules ng Senado naglagay. Talaga na pag na-convene ng impeachment trial, itutuloy nyo yon at hindi lang itutuloy hanggang judgment and longer if necessary. Basahin ko mismo ang rules nila sa impeachment. Okay. Unless the Senate provides otherwise, it shall continue in session from day to day until final judgment shall be rendered. So walang sinabi na until mag-adjourn sinidye kayo. Wala. Until judgment shall be rendered. And so much longer as may in its judgment be necessary. Mas mahaba pa. Kung sa tingin ng Senado, dapat ituloy pa. So I don't see the legal and constitutional basis of the opinion of the majority leader. He is citing apples, ang pinag-uusapan, oranges. Diba? So, ginagamit kung ano-ano ng hugot niya kahapon ang Constitution ng US. Wala na tayong pakialam dun. Ang punto dito, ang Constitution natin nagsasabi, wala kayong choice Senado, mag-convene kayo ng impeachment court, and you should continue until you judge. Kayo lang ang may sole power to do this. Tapos, di-abandon na nyo yun. Di, paano ng accountability ng mga impeachable officials? Ang mga impeachable officials, Diyos yan. Unlike ordinary government employees na pwedeng tanggalin kahit sino man, kahit anong araw, pwedeng kasuhan kahit anong araw, sila, impeachable officials, president, vice president, etc., hindi sila ganyan. Kailangan dumaan sila muna sa impeachment trial. Tapos, tatanggalin mo yan. Di mamihasa na lang ng impeachable officials wala na magnakaw. Hirap naman sa impeachment. Very political. No. Impeachment is not purely political issue. It has also to follow the legal standards of due process and more importantly, of the administration of justice. So, we disagree with the opinion of the majority leader and we do not find any legal or constitutional basis for such assertion. Yes po. Next question. Sergeant. Sir, panawagan ng group yung ma-convict now si Bibi Sara Duterte. And
picture of 2028 presidential elections is something that you cannot take away from the impeachment of the Vice President. Ang group po ba ay nag-worry o isa yung sa looming na per se extreme worry natin if in case hindi ma-impeach si VP Sara Duterte with the impeachment now at mawala ng momentum, meron siyang chance na mag-vie for the highest position in the 2028 po? Our worry is not tied to 2028. No? Hindi ito usapin na mabibigyan ba siya ng pagkakataon o hindi na makatakbo. Kasi patunan ng ating paliwanag, parang sinasabi nga ng Vice President na pinopolitika lang siya. No? Our greatest concern here is yung lack of accountability. Pag nakalusot na naman at wala na namang nanagot sa napakalaking pagwawalas ng pondo, edi lalong tumitibay yung sistema ng corruption sa ating bansa. Lalong nalulugmok ang tao, lalo tayong pinagnanakawan, lalong nawawalan ng pondo para sa serbisyo publiko. Yun ang mga kagyat na concern natin na kapag walang nangyaring trial or kung humantong na naman ito sa akwital at wala na namang nanagot, tuloy lang yung problemang kinakaharap natin na nagpapahirap sa ating taong bayan. Hindi ito nakatali sa anumang konsiderasyon for 2028. This is about accountability now. Thank you. Follow-up lang po. With the recent results of the midterm elections, how confident is the group naman when it comes, sabihin natin, it all results positively at matuloy yung impeachment as intended at tumawid sa 20th Congress? How confident are we dun sa mga senators natin na ipufulfill nila yung neutrality at maabot yung conviction as logically intended with the articles of impeachment? Nice ko lang sabihin, ako si Carol Araujo from Bayan. Yung tanong mo una ay maiging tanungin mo kay Presidente Bongbong Marcos. Dahil mukhang sa aming pagtingin, yun ang pangunahing motivasyon, intensyon, pangamba ng kampo ni BBM. Ang problema ng Malacanang Presidente, nung pinagulong nila itong impeachment complaint dito sa House at bahagi ng kanilang intramurals with Vice President Duterte and the Dutertes, things followed its natural course. Lumitaw yung mga ebidensya, hindi makapagdepensa si VP Sara, may solidong batayan para siya ay ma-impeach, na-impeach siya. Kami ay lumahok sa prosesong yan, hindi dahil naniniwala kaming napakabusila ng mga motibo ng mga nagtulak niyan dito sa House, kung hindi dahil gusto namin ng pananagutan, gusto namin ng hustisya. Ngayon, meron siyang na-set off na proseso, we are pushing that process to its logical conclusion. Just as the victims of extrajudicial killings under Rodrigo Duterte filed a complaint with the ICC, and despite all the hemming and hawing of BBM and Malacanang, they pushed it to its logical conclusion, and now Rodrigo Duterte is in the ICC. We would like to do the same in the case of VP Sara. Thank you. The question is, are we confident sa numbers? Ganun ba? Kaugnay ng tanong, ang problema kasi ng bulok nating politika ngayon ay nananatili pa din yung political accommodation. Kaya itong usapin ng impeachment ay usapin ng ngayon, kaya napakaraming problema, ay dahil nasa frame sila nung pro-Marcos, pro-Duterte. Kaya kami, bilang mga complainants, bilang mga naghahangad talaga ng katotohanan at saka katarungan, wala kami sa ganung vein. Wala kami sa ganung orientasyon na usapin ito ng kung pro-Duterte ka, anti-Duterte ka, pro-Marcos ka, anti-Marcos ka. Ang gusto namin ay katarungan at katotohanan. Ngayon, susukatin ang mga nasa Senado ngayon ng ganung lens.
Sila ba ay para sa katarungan at katotohanan at para sa pananagutan? At napakadali na lang ng 3 years, 2028. Napakadali na lang yan para husgahan sila ng taong bayan. At ang paghuhusga na yan, inaasahan namin ay mangyayari sa 2028 sa susunod na eleksyon. Pero kami, na hindi naman kami nakatali lang sa eleksyon, kaya nga nang sinabi ni NATO, ay patuloy na kikilos para rin i-push ang Senado na tumayo para sa taong bayan. There's a question na, are we confident in the numbers? No? Well, hindi natin mababasa sa ngayon ang pag-iisip ng bawat senador. But we are confident in the evidence that we will present, in the evidence that the prosecutors will present. We are confident that if we present the evidence, maiintindihan ito at susuportahan ito ng taong bayan. At kikilos ang taong bayan para hilingin ang pananagutan sa usapin. Sa impeachment, maaaring mangyari ang iba't ibang bagay. Anything can happen. Maaaring dehado sa simula, pero kapag ang ebidensya ay naipakita, maaaring magbago ang ihip. And we saw that in 2001. Diba? We did not have the numbers to open the second envelope in 2001. But it triggered something more important. It triggered people power. So, tignan natin siya sa ganoon. No? Ang mahalaga, ilabas yung ebidensya, malitis yung kaso, and iharap ito sa publiko. Kasi sila ang pinaka-importanting stakeholder dito. Hindi yung mga politiko, hindi yung mga senador, hindi yung mga mambabatas. Baka po, pwedeng mag-summate. Others po, baka meron. Pagkatapos ng of course, ang unang naglantad ng issue ng confidential files ay mga kinatawan natin sa Makabayan, led by Acting Church Rev. Franz Castro. Tapos, marami ng mga hearing at ebidensyang na ipalabas na nagpapakita may malakas na kaso. Kaya nga nagkaroon ng articles of impeachment. Ang mga kababayan natin gusto talagang malaman ano ba talaga nangyari doon sa confidential funds? Paano ginastos ito? At saan napunta ang pera? At dapat managot kung naging maanumalya ang paggastos nito. So napakalinaw po noon. Kaya po ang nais ko pong idiin dito, yung statement una ni Pangulo na ayaw daw niya ng impeachment. Ano ibig sabihin nun? Ayaw ng Pangulo na panagutin ang isang opisyal na mayroong malakas na ebidensya na hindi ginamit ng tama ang pondo ng taong bayan. Ano naman ang naririnig natin mula sa mga senador, lalo na ang Senate President? Nagsasite ng mga technicalities, mga rules para kumbinsihin tayo na hindi na pwedeng matuloy ang impeachment at huwag na lang panagutin ang Vice Presidente. So, ang gusto ko po dito, hindi katanggap-tanggap ito sa mga pinakamataas na opisyal. Gusto ng taong bayan malaman kung paano ginastos ang confidential fund at dapat managot kung ito ay winaldas ng hindi tama o ng dinaayon sa batas. Kailangan ng pananagutan. Kaya, again, dinidiin po natin, kailangan matuloy hanggang sa katapusan ang impeachment trial. Last point lang. Do we expect the senators to be neutral? No, we expect them to do their constitutional duty to stem corruption and hold public officials who commit corruption to account. That's what we expect from them. Siyempre, nakalagay sa rules nila na the senator shall observe political neutrality during the course of impeachment trial. Political neutrality shall be defined as exercise of public officials' duty
without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Of course, they should do what the rules tell them. So in the end, anong expectation namin sa boto ng mga senador? Dapat bumoto sila batay sa ebidensya. That's what the people expect. They should decide on the merits of the case rather than their political affiliations and their electoral fortunes in the next election. So that's what the people expect, and we really hope that the senators will fulfill that expectation. May tanong pa po? Yes, ma'am, go ahead. Sir, kanina kasi yung announcement. Kanina kasi sir, yung mga announcement ng mga sir and ma'am, yung mga movements, para to dun sa issue na hindi pa rin natutuloy yung impeachment trial, yung proceedings. Pero hindi naman sa pine-predict natin yung magiging outcome, pero meron tayong at least idea kung sino yung boboto in favor or not in favor of convicting the Vice President. So, ang ibig sabihin ba, sirs, ma'ams, yung paglabas sa kalsada at pag-influence ng public opinion using the trial, is it part of the strategy talaga? Will it be part of the things to consider ng makabayan? Definitely, we are bringing this case to the people. No? Kaya nga sabi natin, ang pinaka-importanting stakeholder at ang totoong biktima dito sa kasong ito ay yung taong bayan na pinagnakawan o nawaldas yung kanyang pondo. So definitely, we're bringing this to the schools, we're bringing this to the parishes, we're bringing this to the communities kasi issue ito ng lahat ng mamamayan. Again, hindi ito issue o usapin ng awayang politiko. No? Usapin ito ng taong bayan na yung pera niya hindi nagamit sa tamang paraan at napagkaitan siya ng mahalagang mga serbisyo at tungkulin sa kanya ng gobyerno. So, tuloy yan. No? It becomes more urgent now dahil nga ayaw ituloy yung impeachment trial. So, today, we have released the statement signed by more than 200 individuals, leaders, including sina Bishop Broderick Pabilio, Bishop Gerardo Alminaza, ang presidente ng Lasal, si Brother Ernie, at iba pang mga civic leaders, lawyers, academics, calling on the Senate to proceed with the impeachment trial. Simula po ito nung pagsisikap natin na abutin yung mas maraming tao at palakasin yung support for the impeachment trial. Ito lang din doon. Sa ngayon, habang walang ginagawa sa Senado, it is already being partial. Pinoprotektahan yung mga nagwaldas ng pera ng bayan. Kaya dapat matuloy yung trial kasi aktibo napapalaganap ng disinformation ang Duterte Camp. Para protektahan ang imahe ng impeach yung mga nagwaldas nito. Kaya once again, by doing nothing, the Senate is being partial. Kaya dapat lang ituloy nila yung trial. Sir, pwede pa mag-follow up kung and the conference kung Raul, you said, sinong pinoprotect na ninyo, taong bayan? Talagang wala silang choice, kundi kampanya
pinoproteksyonan dito yung may kasalanan sa bayan, si Sara Duterte. Kaya ipagpagpupol dito, sa tingin niyo po ba kapag nabuo na ng committee, yung committee report ukol dito, ay mas lalakas yung ating pagtutulak para sa trial? Yes, thank you for the question. Actually, ngayon kasi dahil 2 weeks na lang yung natitira, no? We have how many session days na lang? 6 na lang. So, nangyayari ngayon, even yung Quadcom, Tricom, at saka yung lahat ng mga committees na nabuo, pati yung Quintacom, ay magkakaroon ng mga committee reports. So, maglalabas ng mga committee reports, partial man yan o hindi, but definitely kailangan pag-usapan or mag-last na hura mga committees na ito. So kasama yung Tricom doon, kasama yung good government at through, sasagutin ko po yun, may mga bagong ebidensya, may mga ilalabas pa kasi marami po siya talaga. So hence the necessity to have a trial kasi po hindi pa nakikita ng taong bayan yung kabuuan. And dito ng mga nakaraan, kaya magtatapos po siya na may mga committee hearings pa na ganito. Yung Tricom, yung Quadcom, at saka yung Kita Committee. Yeah. Duterte Senatorial it's 110 of them. Ang lakas ng ugong na ayaw nilang impeach si Vice President Sara Duterte. Are you scared of the possibility na Mindanao would go against you? Sige, regarding sa mga survey, kasi yung there's a survey na ito ng ating mga kababayan para talaga magkaroon na ng husga sa paano ba talaga ginamit yung pera ng bayan. Which means para sa atin kasi yung issue na natin na dapat panagutan noong ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. So,
regardless kung ano yung sinasabi ng mga surveys given at any given time, no, or yung sinasabing political considerations, kailangan gawin ito. And hindi kami natatakot dun sa sinasabing backlash or consequence kasi confident kami. And the numbers game doesn't lie. So, how can you prove to the public, especially sa mga pro-Duterte supporters, na this is the evidence that would convict the Vice President? The way to do that is to proceed with the trial. That is the only way. Simulan yung trial, ilabas ang ebidensya para makita ng taong bayan ano ang nakataya dito, ano ang nangyari. That is the only way. Actually, kung tutuusin nga po, ang biggest worry namin is hindi matuloy ang trial. No? Dahil ito ay ibig sabihin paglabag doon sa will of the people, paglabag siya sa konstitusyon, na it will send us to a political crisis. No? Ang ginagawa lang naman natin dito is yung expression of political desire ng mga mamamayang Pilipino for accountability ay maisa katotohanan. And so, na kung papaksyon sa loob ng Senado, na yun nga po as in-express po kanina, no, hindi naman alinsunod doon sa political neutrality na defined in the rules and as exercise dapat bilang trabaho nila nasa Senado. Let the people decide, no? And as we have seen, no, sa diskurso ng upcoming election, sukang-suka na ang tao sa ganitong klaseng politika. Yung patuloy na may mga napakadaming political dynasties, mga trapo, ginigaming yung system, hinahanapan ng paraan para sila lang yung makaangat. Hindi na po ganito yung gustong politika ng tao. Kaya naman, no, in the months leading to the election, ay na-express yung political will na kung ano mang, at napakaraming ebidensya na meron tayong hawak, na so, ang trabaho at ang pinupush lang naman ng mga nandito, ng mga mamamayang Pilipinong nagde-desire for trial is for that process to see its finality, no? And kung ano mang implications niyan, no, doon tayo mag-work with na paano na ngayon ililid tong bulok na sistema ng politika sa patungong alternatibong sistema ng politika na syempre gusto natin hindi yung Pilipino, yung mga Pilipino divorced from it, pero sila mismo yung may hawak kung paano ililid ito. Ito. At sa kabilang banda, kung talagang kumilos ang Senado para hindi na matuloy ang trial, talagang masasabi natin na nagsapatan ang Malacanang at ang Senado para proteksyonan ang Vice-Presidente at hadlangan ang pagpapanagot sa kanya sa issue ng confidential funds. Yun ang ayaw natin. No? Kaya, again, nananawagan tayo sa mamamayang Pilipino, i-demand natin na ituloy ang impeachment trial. Gusto natin ng accountability. Okay na po? Thank you very much po. Magandang tanghali sa ating lahat. Salamat po sa pagdala.